Itinuturing ng Philippine National Police o PNP na maayos at payapa sa kabuuan ang idinaos na magkaiwalay na kilos protesta laban sa korupsyon sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Ayon po sa PNP, wala pong naitalang krimen o anumang kaguluhan na nakaapekto sa seguridad ng bansa at nanatili po ang kaayusan hanggang sa pagtatapos ng programa kagabi. At sa kabila nito, tuloy naman ang pagdakip ng otoridad sa mga individual na kabilang sa ipinaaresto ng Sandigan Bayan kung saan dalawa sa kanila ay nagpadala na umano ng surrender fillers. Report mula kay Mar Gabriel. Umabot sa 70,000 individual ang lumahok sa magkakahiwalay na kilos protesta laban sa korupsyon na isinagawa sa 119 na iba't ibang lugar sa buong bansa. Pinakamarami ang nagprotesta sa Metro Manila kung saan 16,000 ang lumahok sa magkakahiwalay na programa sa White Plains Avenue, EDSA Shrine, Liwasang Bonifacio, San Sebastian at sa Luneta Park. Sa kabila nito, wala raw naitalang krimen at kaguluhan na nakaapekto sa seguridad ng bansa at nanatili ang kaayusan hanggang sa pagtatapos ng programa kagabi. Resulta daw ito ng maayos na pagpaplano at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pagka nagtulong-tulong yan, sigurado maaayos at we will mitigate yung risk for disorder, no? So in-implement natin yan. So that is also with the active participation or support of yung nagrarelista kasi nag-ano tayo nagkakaroon tayo ng meeting, nagkakaroon tayo ng conference before the conduct of actual rally. Bukod sa pagbibigay ng seguridad sa magkakasunod na kilos protesta sa bansa laban sa nabistong katiwalian sa gobyerno, tiniyak ng PNP na patuloy din nilang ginagampanan ng kanilang mandato para mapanagot ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Katunayan, 9 sa 16 na may warrant of arrest ang naaresto at sumuko sa otoridad. The Philippine National Police will be ready kung sino man ang may issuehan ng warrant of arrest such that itong tao na ito ay mailitis. Yan po ang resulta, with or without the protest rally, ang inyong pamahalaan, ang gobyerno, ang ating presidente at lahat ng law enforcement agencies ay gagawa ng paraan at to ensure na there will be transparency and accountability lalong-lalo na dito sa flood control project. Ayon sa CIDG, patuloy ang pagtugis nila sa 3 board member ng SunWest Incorporated, kabilang sina Consuelo Aldon, Engineer Noel Cao at Anthony Ngo na umano'y mga nasa bansa pa. 2 raw sa mga ito ang nagpahayag ng kagustuhang sumuko sa pamamagitan ng kanilang kamag-anak. Nag-aalinlangan daw sila dahil wala silang pambayad sa sarili nilang abogado. We must understand na yung 3 kasing hinahanap, ma'am, na nasa local are, although nakita natin na mataas ang posisyon nila sa company yon, but dami lang po yon. So basically, they do not have the money and capacity to pay for a lawyer ng sarili nila. Samantala, hinihintay na lang daw ng CIDG ang pag-uwi ng 3 pang individual na nasa ibang bansa, maliban kay Zaldico. May koordinasyon na raw sila sa DFA at sa Bureau of Immigration, habang pinakilos na rin ang pulis attaché sa mga bansa na kanilang kinaroroonan. Kabilang dito sina Aderma Angeli Alcazar ng SunWest Incorporated na umano'y nasa New Zealand, si Cesar Buenaventura, treasurer ng SunWest Incorporated na nasa New York, at opisyal ng DPWH na si Timogen Sakar na umano'y nasa Israel. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.